Bawat malaking digmaan ay nagbubunga ng isang teknolohiya na nagbabago ng mga patakaran. Ang unang digmaang pandigdig ay nagkaroon ng machine gun na ginawang parang mass suicide ang pagsugod ng mga sundalo sa bukas na larangan. Ang ikalawang digmaang pandigdig ay nagkaroon ng aircraft carrier na naging dahilan para ang battleship na siyang pinaka-prestihiyosang sandata sa mundo. Ilang taon lang ang nakalipas ay hindi na ang pinakamahalagang sandata sa dagat. Ang Cold War ay nagkaroon ng sandatang nuclear na naging dahilan para ang total war sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa ay isang bagay na dapat iwasan at hindi ipanalo. Ang pananakop ng Rusya sa Ukraine ay nagbubunga ng sarili nitong bersyon yon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito isang sandata lang. Sa halip, tinitingnan natin ang isang buong kategorya ng mga sandata na ginagawa ng maramihan sa libo-libo na nagbago ng isang digmaan na inaasahan sanang matatalo ng Ukraine sa loob lang ng ilang araw. Sa isang digmaan na mahigit 4 na taon na nilang nilalabanan. Noong Pebrero 2022, sinakop ng Rusya ang Ukraine at halos agad na nagsimulang maghanda para sa parada ng tagumpay nang tumawid ang kanilang unang mga sundalo sa hangganan. Maraming pagtataya ng intelihensya mula sa kanluran ang nagsabing maaaring bumagsak ang Kiev sa loob lang ng ilang araw o ilang linggo. Noong panahong yon, hindi binibigyan ang Ukraine ng mga pinakabagong sandata ng NATO o ng mga sistemang dinisenyo para manalo sa isang matinding digmaan. Sa halip, karamihan ay luma o surplus na kagamitan lang ang natanggap nila mula sa mga kaalyado. Karamihan dito ay nakatakda ng i-retire. Nakakuha ang Ukraine ng mga 80 taong gulang na armored vehicles, mga retiradong kanyon at mga eroplanong pandigma na pinalitan na ng mas bagong mga modelo. Anumang kagamitan na nakatambak lang sa bodega ng NATO at inaalikabukan, malamang ay mapunta sa Ukraine bilang bahagi ng mga donasyon. Pero ayos lang kahit anong suporta dahil wala namang sariling kadamitan ang Ukraine. Doon nagsimula ang lahat. Pagkalipas ng 4 na taon, ang parehong bansang iyon ay nagsasanay na ngayon ng mga sandatahang lakas ng NATO. Nagbibigay ng teknolohiya sa labanan sa mga kaalyadong gobyerno at tumatanggap ng mga ehekutibo ng industriyang depensa mula sa kanluran na gustong matutunan kung paano nakakagawa ang Ukraine ng mga sandata ng mas mabilis at mas mura kaysa sa kanila. At may isang pagbabago, higit sa lahat, na nagpapaliwanag kung paano yon nangyari. Naging pangunahing laboratoryo sa mundo ang Ukraine para sa digmaan gamit ang mga drone at nagawa nila ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Babelang na ang sarili nilang gobyerno. Kailangan nating simulan sa dahilan kung bakit wala ng ibang pagpipilian ang Ukraine, kundi maging tagapagpaunlad ng mga sandata. Mas marami ang puwersa ng pananakop ng Rusya kaysa sa Ukraine sa halos lahat ng tradisyonal na kategorya. Artillery, tangke, eroplano, cruise missile, at mismong bilang ng mga sundalo. Hindi kayang higitan ng Ukraine ang Russia sa paggawa ng mga karaniwang sistema. At kahit ang mga sandatang natanggap nila mula sa kanluran ay dumarating ng mabagal, kakaunti, at kadalasan ay may kasamang mga kondisyong pampulitika. Halimbawa, karamihan sa mga sandatang may mahabang abot na natanggap ng Ukraine sa unang 2 taon ay hindi maaaring gamitin sa labas ng teritoryo ng Ukraine. Kaya limitado lang ang gamit nila para sa mga pag-atake sa mga sinakop na teritoryo. Ang meron ng Ukraine ay maraming software engineer at isang kultura ng startup na umusbong mula sa kanilang industriya ng IT outsourcing at isang larangan ng labanan na nagbibigay ng matindi at tuloy-tuloy na feedback kung ano ang epektibo at kung ano ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga sundalo. Kaya ang pangangailangan ay naging doktrina. Ang mga drone ang naging sagot. Mura sila, mabilis silang baguhin at pagandahin at hindi nila kailangan ng industrial na base na kasing laki ng sa Russia. Ang unang bugso ng pagbabagong yon ay alam na ng karamihan sa mga sumusubaybay sa digmaan. Maliit na commercial quadcopters ginamit muli para sa pagmamanman at pagkatapos ay para sa pag-atake. Ang gobyerno ng Ukraine ay bumuo ng tinawag nilang Army of Drones, isang programang suportado ng estado para bumili, magsanay at magpamigay ng first-person view drones sa mga unit sa malakihang bilang. Ang mga voluntaryo at sundalo ay naglagay ng mga pampasabog sa mga consumer airframes na orihinal na dinisenyo para mag-film ng mga kasal at mga listahan ng real estate at ginawang mga presisyon na sandata na kayang sumira ng tangke sa halagang $100 lamang. Hindi man pulido, pero epektibo. Pagsapit ng 2 taon ng digmaan, ang mga FPV strike ang naging dahilan ng karamihan sa mga nasirang mga nakabaluting sasakyan ng Russia. Ayon sa isang malimit sipiing pagtataya mula sa Ukraine, ang mga drone ang naging dahilan ng mahigit 80% ng mga kaswalti ng Russia sa labanan. Mahirap man mapatunayan ng eksakto ang bilang ngayon, ngunit kakaunti ang tumututol na ang mga drone ang naging pangunahing sandata sa larangan ng digmaan. Mahalaga rin ang modelo ng produksyon sa likod ng pagbabagong yon. Halos kasing halaga ng mga drone mismo. Ginawa ng Ukraine ang sistema na parang kung paano bumuo ng produkto ang mga startup. Gumamit sila ng daan-daang maliliit na tagagawa. Ang ilan ay nag-ooperate mula sa mga garahe at ginawang mga pagawaan. Pero bukod sa dami ng mga gumagawa, mahalaga rin ang laki at bilis ng produksyon. Ang Ukraine ay paulit-ulit na nagbabago at nagpapahusay ng mga airframe at payload sa loob lamang ng ilang linggo, hindi taon. Malaking tulong dito ang mga sundalo sa harapan na nagbibigay ng feedback kung ano ang gumagana at ano ang pumapalya ilang araw lang matapos makarating ang bagong batch sa frente. Ang desentralisasyong ito ay naging isang depensibong lakas din. Kayang at ginagawa ng Russia ang pag-atake sa mga pasilidad ng depensa ng Ukraine. Pero walang isang pabrika na kapag nawasak ay makababawas ng malaki sa produksyon ng drone ng Ukraine. Ang bigmaan gamit ang drone ang dahilan kung bakit nagsimulang gumana ang frontline na hindi na parang tradisyonal na trench war, kundi mas naging parang isang siksik na kill zone. Ang mga kilometro ng frontline ay palaging binabantayan ng mga reconnaissance drone at sinasaklaw ng mga FPV team.
na kayang tamaan halos anumang gumagalaw sa loob nito. Ang pagsulong sa zone na yon ay naging napakalaki ng kapalit para sa magkabilang panig. Kaya malaking dahilan ito kung bakit kakaunti lang ang paggalaw ng front sa ilang lugar kahit na napakaraming nasawi sa magkabilang panig. Madaling hindi mapansin kung gaano kabilis tumaas ang antas ng kasopistikaduhan matapos mapatunayan ng unang bugso ang sarili nito. Hindi tumigil ang Ukraine sa mga quadcopter na may dalang pampasabog. Nagsimula itong bumuo ng mga dedikadong pamilya ng strike drone tulad ng FP series ng one-way attack systems na sadyang ginawa para sa mas mahabang range at mas mabigat na payload kaysa sa anumang nabibili lang basta-basta. Ito ay mga sandatang idinisenyo sa loob ng bansa na dinisenyo mula pa lang sa simula para sa mass production at para tamaan ang mga target na hindi kayang abutin ng kasalukuyang missile inventory ng Ukraine, gaya ng mga imbakan ng gasolina, mga taguan ng bala at mga airbase na malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Nag-deploy din ang Ukraine ng mga sistema tulad ng Burovy, isang multiple launch rocket system at mga hybrid na drone na nagpapalabo ng linya sa pagitan ng artillery round at unmanned aircraft dahil hindi na mahalaga ang pagkakaiba. Ang mahalaga ay ang abot, halaga kada piraso at kung ilan ang kaya mong ilipad sa isang gabi. Sa dagat, hinarap din ng Ukraine ang isang problemang tila imposibleng masolusyonan sa papel. Halos wala na itong natitirang navy matapos ang unang mga buwan ng digmaan, habang ang Black Sea Fleet ng Russia ay meron pa ring mga cruiser, submarino at kakayahang i-blockade ang pag-export ng butil ng Ukraine. Ang sagot ng Ukraine ay ang Magura family ng mga uncrewed surface vessel. Mabilis, mababa ang profile ng mga drone boat na puno ng pampasabog, ginagabayan mula sa malayo at sapat na mura para hindi mahalaga kahit marami ang mawala. At nagawa ng mga drone boat na yon ang isang bagay na tila katawa-tawa noong 2022. Napilitan nilang umatras ang isang fleet na may totoong mga barkong pandigma mula sa karamihan ng kanlurang Black Sea. Ang mga barkong Ruso na dati malayang nagpapatrolya sa baybayin ng Ukraine ay nagsimulang mag-operate mula sa mga pantalan sa masilangang bahagi, lampas sa abot ng mga drone boat dahil lang mawalan ng isang corvette o landing ship sa isang unmanned boat na mas mura ng malaki kaysa sa target ay hindi kayang tiisin ng Navy ng Rusya. Isipin mo, isang bansa na halos walang Navy ay nagawang hadlangan ang isang regional na sea power na makapag-operate sa sarili nitong baybayin. Hindi lang ito simpleng tactical na panalo. Ito ay pagbabago ng mismong kahulugan ng kung ano ang kailangan para sa naval power. Patuloy ding pinahusay ng Ukraine ang konsepto. Kalaunan, ang mga bersyon ng mga drone boat na ito ay inangkop para magdala ng mga air defense missile, ginawang isang plataforma ang isang surface vessel na walang sakay na tripulante na kaya magpabagsak ng mga helicopter at fixed-wing aircraft na tumutugis dito. Kaya naisara ang isa sa kakaunting natitirang paraan ng Russia para tugisin ang mga bangka. Malaking bagay ang pag-unlad na yon dahil ibig sabihin nito ay hindi na maaring ituring ng Russian Naval Aviation na madaling target na walang panganib ang mga walang tripulanteng bangka. Ang walang tripulanteng sasakyang pandagat ay mula sa pagiging istorbo ay naging isang tunay na bantang humaharang sa paglapit ng kalaban na puwipilit sa mga komandante ng Russia na magdalawang isip bago magpadala ng mga eroplanong may sakay na tao sa ibabaw ng Black Sea. Umabot din ang parehong lohika sa himpapawid ng mismong Russia. Ang mga long-range strike drone ng Ukraine ay nagsimulang tamaan ang mga target na dati ay itinuturing na hindi kayang abutin ng komandong militar ng Russia. In-target ng Ukraine ang mga oil refinery, mga instalasyon ng radar at mga airbase. Daan-daan at kalaunan ay higit pa sa 1,000 kilometro mula sa linya ng labanan. Ang mga pag-atake sa mga refinery lamang ay nagdulot na ng kapansin-pansing pagbaba sa pagluluwas ng fuel ng Russia at sa kakayahan nitong mag-supply sa sarili nitong militar, isang uri ng pressure na kayang gawin ng Ukraine nang hindi kinakailangang magpalipad ng kahit isang eroplanong may sakay na tao papasok sa impapawid ng Russia. Sa iba't ibang pagkakataon noong 2025, 26, pansamantalang naputol ng mga drone strike ang humigit kumulang 40% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Bagamat karamihan sa kapasidad na yon ay naibalik din kalaunan. At narito naman ang Operation Spiderweb, isa sa pinakamapangahas na solong pag-atake sa buong digmaan. Palihim na ipinasok ng intelihensya ng Ukraine ang mga attack drone sa loob ng teritoryo ng Russia, itinago sa loob ng mga binagong truck at sabay-sabay nilang inilunsad ang mga ito laban sa maraming base ng strategic bomber na magkakalayo ng libu-libong kilometro. Nasira o napinsala ng operasyon ang malaking bahagi ng long-range aviation fleet ng Russia. Mga eroplanong aabutin ng maraming taon at napakalaking gastos bago mapalitan, gamit ang mga sandatang napakaliit ng halaga kung ikukumpara sa mga bomber na tinamaan nila. Patunay ito na, ang drone warfare ay hindi na lang basta taktika sa harapan ng labanan. Isa itong estratehikong sandata na kayang abutin ang likurang bahagi ng kalaban at magdulot ng gastos na hindi kayang gawin ng karaniwang kakayahan ng Ukraine. Pagsapit ng 2025, pinalawak na ng Ukraine ang parehong pamamaraan sa lupa. Ipinakita nila ang mga unmanned ground vehicle na sa esensya ay mga robot na armado o nagdadala ng mga gamit para sa lohistika. Ginamit ang mga ito para maghatid ng supply sa mga posisyon sa unahan, maglikas ng mga sugatang sundalo at sa ilang pagkakataon, lumahok sa direktang labanan. Lahat ng ito ay nagagawa ng walang taong sakay sa sasakyan. At sa kasalukuyang yugto ng digmaan, ang larangan ay muling umusad tungo sa mas autonomong pag-target at nabigasyon na may tulong ng AI. Binabawasan nito ang pagdepende ng Ukraine sa mga radio link na lalong nagiging mahusay i-jam ng electronic warfare ng Russia. Ang mga drone na ginagabayan ng fiber optic na hindi kayang i-jam dahil may pisikal na koneksyon pabalik sa operator, agad na naging isa sa pinaka-epektibong pagbabago sa digmaan. Naging laganap ang mga drone
Kaya't ang harapan ay natakpan ng mga nakakalat na fiber optic mula sa mga bumagsak na sasakyang panghimpapawid. May mga ulat na nagsasabing tumaas ang presyo ng optical cable sa lokal na merkado dahil sa biglaang demand. Sa kalaunan, nagsimulang humabol ang kabilang panig. Nag-adapt ang Russia gamit ang sarili nitong mga mass-produced na attack drone. Marami sa mga ito ay mga Shahid variant na dinisenyo sa Iran at ginawa sa ilalim ng lisensya laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine sa gabi-gabing pambubumba. Nahaharap ang Ukraine sa problemang pang-ekonomiya ng pagpabagsak ng drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar gamit ang interceptor missile na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Bukod pa rito, ang mga interceptor ay karamihang donasyon mula sa kanluran at limitado lang ang dami. Kaya gumawa ang Ukraine ng sarili nitong murang interceptor drones na idinisenyo para habulin at sirain ang mga paparating na Shahid sa mas murang halaga kumpara sa tradisyonal na air defense. Nagpakalat din ang Ukraine ng mga sistema tulad ng Sunray, isang laser na sandata na nilalayong kontrahin ang mga drone at mababang lipad na target nang hindi gumagamit ng kahit isang bala, na tinutugunan ang parehong problema sa gastos mula sa ibang paraan. Ito ang bahagi ng kwento ng drone ng Ukraine na pinaka-nakapukaw ng pansin mula sa labas kamakailan. Dahil lumalabas na halos lahat ng kanluraning militar ay nag-aalala ngayon sa eksaktong problemang nilulutas ng Ukraine sa loob ng 3 taon. Paano mo mapipigilan ang murang mga drone na ginawang maramihan ng hindi nauubos ang iyong budget sa depensa ng himpapawid sa proseso? Pero bago tayo makarating doon, siguraduhing mag-subscribe sa Military Show para makuha ang lahat ng balita mula sa larangan ng digmaan at pandaigdigang geopolitika. Ngayon, sa loob ng wala pang 4 na taon, nakabuo ang Ukraine ng sariling programa para sa strike drone mula halos wala at napaalis ang isang regional na naval power mula sa sarili nitong baybayin. Gamit ang mga bangkang walang tripulante, nakabuo ng mga long-range strike system na kayang tamaan ang mga estratehikong target sa loob ng kalaban na teritoryo at nagdisenyo ng cost-effective na counter-drone defense na pinag-aaralan na ngayon ng buong mundo at naipakalat ang ground robotics para sa regular na paggamit sa labanan. Bawat isa sa mga pag-unlad na yon ay isang kapansin-pansing tagumpay sa panahon ng digmaan. Pinagsama-sama, nagpapaliwanag ito ng mas malaking bagay kaysa sa kahit anong individual na programa ng armas kung paano ang isang bansa na may maliit na bahagi lang ng manpower at industrial na base kumpara sa kalaban ay nagawang lumaban ng mas matagal ng ilang taon kaysa sa inaasahan ng halos lahat. Hindi lang basta nagdagdag ang mga drone sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. Naging pamalit sila sa lahat ng kulang ang Ukraine, kabilang na ang mga sundalo. At dito tayo dadako sa nangyayari ngayon. Sa halos buong panahon ng digmaan, ang daloy ng kaalamang militar ay iisa lang ang direksyon. Sinanay ng mga bansa sa NATO ang mga recruit ng Ukraine, kadalasan sa mga programang isinasagawa sa United Kingdom, Poland at iba pang lugar. Tinuturuan sila ng mga kumbensyonal na taktikang impanterya at pinagsanib na taktika ng iba't ibang sanggay sa mga sundalo na sa maraming pagkakataon ay mga sibilyan pa lang ilang buwan ang nakalipas. Pero unti-unti, hindi na ito naging iisang direksyon lang. Ayon sa mga ulat, tumutol ang mga tropang Ukrainian na dumadaan sa mga Western training program sa mga taktikang gumagana sa NATO training ground. Pero maaring ikamatay nila kapag hinarap ang pagmamanaman ng mga drone ng Russia at ang bilis ng pagtugon ng artilyera. Sa paggawa nito, naibabalik nila sa mga programang yon ang tunay na mga aral mula sa harap ng labanan para mas maging epektibo ang mga ito. Nang magbukas ang Poland ng bagong training facility para sa mga sundalong Ukrainian, sinabi mismo ng kanilang defense minister na magiging 2 direksyon ang palitan ng mga aral. Gamit ng Poland ang karanasan ng mga Ukrainian sa labanan, kasabay ng pagbibigay nila ng pagsasanay. Isa itong kapansin-pansing pag-amen mula sa isang NATO member state. Ngunit ang bansang nagpapadala ng mga sundalo para sanayin ay naging sa mahahalagang aspeto ang mas may karanasang panig sa palitan. Nilika rin ng alyansa ang Ukraine Joint Analysis Training and Education Center o JATEC particular upang kunin ang mga totoong aral mula sa labanan at isama ang mga ito sa kung paano naghahanda ang buong alyansa para sa mga susunod na labanan. Ang mga drone ng Ukraine ay ginagamit na ngayon para sa pagsubok kung kaya bang tumagal ng mga unit ng NATO laban sa uri ng drone saturation na araw-araw na kinakaharap ng mga puwersa ng Ukraine sa harapan. Nagpapadala rin ang Ukraine ng sarili nitong mga instruktor sa mga paaralan ng hukbong Aleman upang ituro ang mga natutunan ng kanilang mga sundalo. Nagdala ang Denmark ng mga espesyalista sa drone mula Ukraine upang tumulong sa pagbuo ng sarili nilang kakayahan laban sa drone. Inanunsyo ng Poland ang isang bagong fleet ng drone na tahasang binuo batay sa kaalaman ng mga Ukrainian. Hindi ito ay ilang hiwa-hiwalay na exchange program lang. Isa itong pattern sa maraming miyembro ng NATO na pawang humahantong sa isang konklusyon. Naniniwala ang alyansa na may mga natutunan ang Ukraine tungkol sa makabagong digmaan na hindi pa natutunan ng alinman sa kanilang mga miyembro mismo dahil wala sa kanila ang nakipaglaban sa isang kalabang kasing lakas nila sa ganitong tindi ng labanan sa loob ng maraming taon. Dapat ding pansinin kung gaano kakaiba ang buong sitwasyon. Hindi miyembro ng NATO ang Ukraine. Ginugol nito ang buong digmaan sa paghingi sa alyansa ng mga armas, bala at mga sistema ng depensa sa himpapawid na hindi nito kayang gawin ng mabilis mag-isa. At gayon pa man, inilalarawan ng tagapangulo ng sariling komite militar ng NATO ang parehong bansang iyon bilang isang netong tagapagluwas ng kakayahang pansiguridad. Higit pa iyon, sa simpleng diplomatikong papuri, ipinapakita nito ang mas malawak na pagsusuri na sinasang-ayunan ng ilang pamahalaan ng NATO. Ang mga drone operator, inhinyero at mga unit sa unahan ng Ukraine ay nakalikom ng kaalamang operasyonal na hindi kayang ibigay ng kahit anong pagsasanay sa panahon ng kapayapaan. Ang interes sa teknolohiya ng Ukraine ay sumunod sa parehong landas ng interes sa mga taktika ng Ukraine at lalo pang bumilis
dahil sa isang partikular na dahilan. Nang tumindi ang labanan sa pagitan ng Israel at Iran at direktang nasangkot ang Estados Unidos sa pagharang ng mga drone at missile na atake ng Iran, ang mga puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito ay direktang naranasan ang eksaktong problemang ilang taon nang nilulutas ng Ukraine. Paano mo mapuprotektahan ang sarili laban sa napakaraming mura at disposable na mga drone nang hindi nauubos ang iyong inventaryo ng mamahaling interceptor na ginawa para sa ibang uri ng banta? Ang sandaling yon ang nag-udyok umano ng biglang pagtaas ng interes ng ibang bansa sa mga mura ngunit epektibong interceptor drone ng Ukraine at sa karanasan ng kanilang mga air defense team na nakuha nila sa pagkontra sa gabi-gabing pag-atake ng Shahid. Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na ang kanilang teknolohiya at mga tagapayo ay ginagamit na ngayon sa rehiyong yon na nagbibimbay ng eksaktong uri ng kaalaman sa pagkontra sa drone na ilang taon lang ang nakalipas ay wala pa kahit saan sa antas ng Ukraine. Ayon sa ulat, nakipag-usap na ang Ukraine sa Estados Unidos para sa tinatawag na malakihang kasunduan sa drone kung saan ibabahagi ng Ukraine ang kanilang subok na teknolohiya at kaalaman sa paggawa ng drone kapalit ng pagbili nila ng ibang uri ng armas mula sa mga Amerikanong supplier. Ang kasunduan ay pangunahing pangkilala na ang kaalaman ng Ukraine sa maliliit na drone ay nalampasan na ang nagagawa ng industriya ng depensa ng US sa magkatulad na halaga. Iyan ay isang kapansin-pansing kabaliktaran ng karaniwang pattern sa pagkuha ng kadamitang pandepensa kung saan ang mas maliit na ekonomiyang nasa digmaan ang karaniwang nagmamakaawa sa mas malalaking kaalyado para sa access sa kanilang mga sistema. Dito, ang mas malalaki at mas mayayamang miyembro ng NATO ang pumipila para magkaroon ng access sa mga nagawa ng isang bansang patuloy na binobomba. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga kasunduang ito ay kinabibilangan ng pagtatayo ng produksyon ng mga drone na disenyo ng Ukraine sa mismong bansa ng kapartner, sa halip na ipadala ang tapos na kadamitan mula Ukraine sa ibang bansa. Mahalaga ang pagkakaibang yon dahil sa ilang mga dahilan. Una, pinapayagan itong manatiling nakatutok ang industriya ng depensa ng Ukraine sa paggawa para sa sarili nilang frontline, kung saan ang pangangailangan ay mas mataas pa rin kaysa sa kayang gawin ng kahit anong iisang pabrika. Pangalawa, nababawasan nito ang panganib na mabura ang produksyon dahil sa pag-atake ng missile ng Rusya dahil wala na sa loob ng Ukraine ang pasilidad na gumagawa ng mga drone. At sa huli, nagbibigay ito sa bansang katuwang ng mas mahalagang bagay kaysa sa tapos na produkto. Ang mga dokumentasyon ng ininiriya, mga proseso ng quality control, at sa maraming pagkakataon, direktang ugnayan sa mga Ukrainian na kupunan na unang bumuo ng sistema. Limitado ang pag-export ng Ukraine ng mga tapos na sandata dahil inuuna nila ang sariling digmaan kaysa sa pagbebenta sa ibang bansa. Pero sa pamamagitan ng modelong ito ng paglilipat ng produksyon, napapalawak ng Kyiv ang impluwensyang teknolohikal nito nang hindi inaalis ang mga drone na kailangan ng sarili nilang mga sundalo sa harapan. Magiging pagkakamali kung iisipin na naging ganap ng sapat sa sarili ang Ukraine. Malaki pa rin ang pagdepende ng Ukraine sa mga air defense system na galing sa kanluran para sa pinakamalalaking banta, lalo na sa depensa laban sa ballistic missile kung saan wala itong sariling kapalit para sa mga sistemang tulad ng Patriot. Ang nagbago ay ang balanse ng kanilang relasyon. Pumasok ang Ukraine sa digmaang ito bilang isang bansa na nangangailangan ng lahat at walang maibigay na kapalit kundi pasasalamat lamang. Matapos ang 4 na taon ng matindi at brutal na labanan, lumilitaw ang Ukraine bilang isang bansa na patuloy pa rin nangangailangan ng makabagong kagamitan mula sa kanluran. Ngunit unti-unti nang nakakabayad para magkaroon ng access dito bahagya sa pamamagitan ng ekspertisang wala sa ibang kasapi ng alyansa. Inilarawan ito ng mga opisyal ng Ukraine bilang isang sinadyang estratehikong pagbabago, palayo sa basta paghingi lang ng tulong at patungo sa pagbuo ng mga pangmatagalang technological at industrial na pakikipagpartner na magtatagal lampas pa sa digmaan, kahit kailan at paano man ito matapos. Kaya ano nga ba talaga ang nagbago ng lahat? Hindi ito isang sandata lang at hindi rin isang labanan lang. Ito ay ang desisyon na ipinilit ng pangangailangan noong 2022 at sadyang pinatindi bawat taon mula noon na ito ring ang mga drone, hindi bilang pandagdag na kagamitan, kundi bilang sentro ng paraan kung paano lalaban ang Ukraine sa isang digmaan na hindi nito kayang mapanalo kung sasabayan lang ang Russia sa baril, tangke o sundalo. Ang desisyong iyon ang nagbunga ng kampanya ng mga naval drone na nagpaalis sa isang armada mula sa sarili nitong mga katubigan. Nagbunga ito ng isang strike drone program na kayang umabot sa kaibuturan ng teritoryo ng kalaban at tamaan ang mga base ng strategic bomber sa isang sabayang operasyon. Nagbunga ito ng isang counter-drone doctrine na ngayon ay pinag-aaralan ng bansang pinaka-responsabale sa makabagong air power, ang Estados Unidos. At sa ilang pagkakataon ay direkta pang bumibili mula sa Kyiv. At nagbunga ito ng sapat na naipong kaalaman sa larangan ng labanan kaya nagtayo ang NATO ng isang buong institusyon upang matiyak na hindi mawawala ang kaalamang iyon kapag tuluyan ng tumahimik ang mga baril. Hindi lang basta nakaligtas ang Ukraine sa digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone. Binago nito ang pananaw ng buong mundo kung ano ang dapat itsura ng isang makabagong militar. At nagawa nila ito habang patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang sariling kaligtasan araw-araw. Binago ng pamamaraang iyon ang lahat at alam ito ng bawat sandatahang lakas na masusing nagmamasid sa digmaang ito. Samantala, narito naman ang sitwasyon ng Russia kung saan kabaliktaran ang nangyayari. Si Pangulong Vladimir Putin ay lalo pang naihihiwalay sa iba at maging ang pinakamalalapit niyang kaalyado sa Kremlin ay hindi na sigurado sa posibilidad niyang manatili sa kapangyarihan. Para malaman pa ang iba, panuorin ang video na ito at siguraduhing mag-subscribe sa programang Pangmilitar para sa iba pang balita tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo.